2 oras na lamang ang natitira. Ito na ang kahuli-hulihang pagkakataon para patunayan nyo sa ating Masters of the Table na kayo ang kauna-unahang Kitchen Superstar. Go, go, Ting! Ang sigaw ng pamilya ni Ting. Nung nakita ko siya, feel ko na parang hindi ko mapaliwanag yung pakiramdam na masaya kasi nakapasok siya doon. Tapos yun, kinakabahan din kasi hindi mo alam kung ano yung mga mangyayari sa susunod. Eh, kamusta naman ang pamilya ni Ara? Tense kami. Iba na yung level top. Pero na yung pinag-aanoan nyo. Oh, habang nagluluto siya, medyo nagutom kami sa sobrang bango. Eh, ang pamilya ni TJ, tahimik din ba tulad ni TJ? Hindi nag-iingay para kay TJ. Tense kasi parang naawa ka kasi parang gusto mo ng tulungan pero can't help, pero upo ka na lang kasi pinapanood kasi game show to eh. Anong dessert mo? Bali yung gagawin ko chef is strawberry white chocolate mousse. Tapos meron siyang, siguro lagyan ko siyang graham para medyo may crunch. Okay. Good luck, ha? Sa bawat kilos na mga cook, bantay sarado sila ng Masters of the Table. Mabubuo kaya nitong si TJ yung ano. Dapat inuumpisahan niya ngayon palang 2 oras para mag-set ang mousse. Lalagay doon ito baso. So, hindi daw masyadong set. A mousse is a mousse. We'll see. I think Ara. Kasi it's a very rustic comfort food type of theme. Yes. Meron siyang konting substitution, magamit siya ng local. Nilalagyan niya ng personality niya. Well, in theory. Let's take a look. There's an effort to tenderize the tenderloin. I don't know if milk will really do the trick. Maybe yogurt. Your Middle Eastern background will mention yogurt as a good tenderizing agent. It will enhance probably the flavor and it will add to the caramelization. When you grill the steak, the sugars in the milk. Ano kaya ang kalalabasan ng bawat menu ng top 3 finalists? Napanindigan kaya nila ang tema ng kailang napili? Abangan ang masarap na pagpapatuloy ng final showdown ng Kitchen Superstar bukas. Inyong napanood ang patuloy na search for the next Kitchen Superstar. Hatid ng Smart and